Mga kabirinays, ready na po yung ating spare gun at saka yung sit up sa long line natin, oh. So, ito yung pinaka-importante para sigurado kung di makawala pa yung mga waho at saka king mackerel. Long line ang gamitin natin. So dito tayo nagda-dive, oh, sa isang katabing bayan. So ayun na po ang decoy natin, naka-ready na po siya, oh. So nagdumaan tayo sa blue, mga kabirinays, at may nakita pa tayong si turtle. Nasa takot tayo dito, o bahura o shoal. So may nakita tayong waho, ayun, oh. Napakaswerte po sa araw na ito kasi may namataan tayong waho o nakasalubong sa ating decoy, at ayun siya, medyo napakalapit na po at siniguro ko rin, pero natamaan siya sa tiyan, mga kabirinays. So gamit na po dito yung long line natin kasi maubos yung reel kasi di napatal, at yung line to floater na ubos din. So i-release na natin yung nylon, or ito yung long line, oh. Napaka-importante ito, mga kabirinays, kasi pag sa tiyan mo natamaan yung waho, lambot na yung balat niya, makawala yun. Pag may long line ka o naka-release yan ng 30 meters lang, kasi maliit lang po yung waho, nasa 7.5 kilograms. So naubos niya yung reel ko na 50 meters at saka yung line to floater na 25 meters. Sigurado na pong makakuha na natin yung waho kasi ano na yun, mapagod na yun, at saka almost mahigit 200 meters yung nilangoy niya. So ayun, nagsimula na tayong mag hila, mga kabirinays, at ayun na po, hila na naman tayo para secure na po yung waho. At ayun ang spare gun ko, at wala po akong body dito, nag-solo diving lang, mga kabirinays. So dahan-dahan po akong naghila niyan, at ayun na, oh, nakita na natin atong waho. Kitang-kita naman natin, mga kespero, sa mga nakapanood dyan, na malaki talaga ang butas kapag sa tiyan matamaan ang ganitong klase ng isda, king mackerel man o mawaho. Ito sa aming lugar, 4 na beses po akong naka-encounter ng waho na hindi sa pad o sa payaw, at dito lang sa babaw o sa dulo ng bahura, mga kabirinays. At ito na po, kwartang linaw na, at yung reel natin pinalik natin sa dati, 50 meters yan na naubos niya. Sa wakas, nakarating din ako sa may bahura, mga kabirinays, at 500 meters away from the shoreline. So naglalangoy lang tayo dyan at aabot sa 40 minutes yung pagtawid natin dyan, at na-encounter din natin yung waho, at nakasalubong din tayo sa may bahura ng school of slenderfish. Aakit po talaga sila sa decoy, oh. Napakalalim nito, nasa 20 meters yung middle ng bahura.
So ang dami nila mga kabirinays, at panoorin nyo kung natamaan ba. Ayun na, marami pang bitfish. So babalik talaga yung mga slender mga kabirinays. Ayun o. Miss shot po mga kabirinays. So ahon tayo agad. Kasi ay kaaliman to. Dapat mag-iingat tayo sa safety dito. Kasi pag malinaw o clear yung tubig, akala mo mababaw lang pero malalim. So double ingat mga kespero pag nasa bahura kayo, kasi maakit kayo. So i-reload na natin tong spear gun ko, kasi mga kabirinays, yung mga school of slenderfish, di talaga sila lumayo sa decoy ko. Naaakit sila. So ayan na, balik na naman tayo after 7 minutes sa pag-reload at sa pahinga. Sakto na po ang hangin ko. So balik na po. Nasa 20 meters again mga kabirinays. Diyan tayo sa may bato, mag-sit ng ambos sa mga isda. Ayun, may nakita tayong isa, pero ang likot niya po mga kabirinays, di natin yan habulin kasi pa yung mabawasan yung hangin natin. So dito na lang tayo sa isang bato na malaki, at ayun, unti-unting bumalik. Pero miss shot naman, pangalawa na po, napakamalapit na niya, pero di tinamaan. So hayaan lang natin, babalikan na lang ba yung mga slender sa next day. May nahuli na akong isang waho, so uwi na lang kasi inabutan tayo ng unos. Ito po ang ending natin sa spear fishing. Ay, may naramang dali ng isa waho. At least hindi na zero mga kabirinays, may huli o wala, basta safety lang tayong makauwi. Huwag pilitin. Waho na, first waho sa taong ito. Oy, good noon mga kabirinays. Abot hindi ka na dito laudo madali na padong. Huwag na atay na po ang usa ka waho, pero mayroong waho karong tuiga, pero ubay-ubay na ni sila, murag 50 naman siguro ni kay naning waho. Ato ni siyang gidikoy hunting. Dora tong dikoy